Ang kwento ay nagsimula kay Liu Yun, ang principal ng Shihai Academy, na nagsasabi sa mga estudyante ng Shihai Academy na ngayon ang araw na pipiliin ang kanilang mga propesyon, at ang araw na magtatakda ng kanilang kapalaran. Umaasa siyang lahat sila ay makakaabot sa parehong level ng kanilang elder, si Su Qiangxing, at maging mga haligi ng sangkatauhan. Ang isang prinsipyong binabanggit ni Liu Yun ay si Su Qiangxing, isang level 80 Holy Mage, nagiging competitive ang lahat. Tinitingnan si Lin Moyu, ang nangungunang estudyante ng Shihai First Academy, ngunit hindi alam ng lahat na si Lin Moyu ay na-reincarnate sa mundong ito at namumuhay na rito sa loob ng napakaraming taon, at sa wakas, makukuha na niya ang kanyang propesyon. Ang mundong ito ay parang isang laro, at hindi lang maraming mga dungeon ang meron kundi pati na rin ang mga halimaw. Pagkatapos ng pagpili ng propesyon, ang mga individual ay maaaring makakuha ng XP sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw, pagsalakay sa mga hidden dungeon upang mag-level up, mapahusay ang mga skills, at mapataas ang kabuoang lakas. Hindi mabilang na mga yugto ng sangkatauhan ang nag-ukit ng isang buhay na espasyo para sa sangkatauhan sa gitna ng hindi mabilang na mga halimaw, ganyan sila nagkaroon ng matatag na lipunan ngayon. Siyempre, ang pinakasikat na mga propesyon sa mundong ito ay natural na ang mga combat class, ang mga propesyon ng support class ay susunod sa linya, na sinusundan ng mga job class. Ang mga combat class at support class ay maaaring hatiin sa 5 klase: low, medium, high, rare, at legendary. Ang buong lungsod ng Shihai ay maaaring hindi makagawa ng isang legendary class sa loob ng 10 taon. Biglang inanunsyo niya na ang Transmutation Circle ay isinaaktibo. Pinuntahan siya ni Yang Lin, kaklase ni Moyu, at tinanong siya kung ano ang pinakagusto niyang propesyon. Sinabi ni Yang Lin kay Lin Moyu na gusto niyang maging isang kabalyero, magiging knight siya for sure, and then he can protect the girls. Sinabi sa kanya ni Yang Lin na ang mga resulta nila ni Shi Ashway ay napakahusay na maaari siyang magbago sa isang mahusay na propesyon. Umalis si Lin Moyu nang hindi sumasagot sa kanya. Pinigilan siya ng ibang kaibigan ni Yang Lin at tinanong siya kung bakit niya kinakausap si Lin Moyu. Sinabi nila kay Yang Lin na hindi siya sasagutin ni Lin Moyu. Buti na lang medyo mas maganda ang grades ni Lin Moyu. Siguro ngayon ay sa livelihood class ang pipiliin niyang propesyon. Hiniling ni Yang Lin sa kanila na huwag sabihin iyon. Sinabi niya sa kanila na hindi nagsasalita si Lin Moyu dahil lang sa ayaw niya. Sa kabilang banda, binati ni Liu Yun si Zhang Qian, level 52 Formation Master. Masyadong nagulat si Lin Moyu nang makita si Zhang Qiang. Napagtanto niya na ang matanda ay talagang isang master ng panahon, na isang rare na sumusuporta sa propesyon. Sinabi ng principal na si Liu Yun na kapag inihayag niya ang pangalan ng kanilang estudyante, dapat silang pumasok sa Transmutation Circle. Ang una ay si Shuda. Si Shuda ay nakakuha ng isang livelihood class na magsasaka. Masyadong nabigla si Shuda. Hindi siya makapaniwala na nakakuha siya ng livelihood class at magsasaka pa. Ang susunod na lalaki ay makakakuha ng isang livelihood class, isang chef. Masaya siya dahil chef ang tatay niya, at hindi niya akalain na magiging chef din siya. Namana niya ang propesyon ng kanyang ama. Sinabi ni Zhang Chan kay Principal Liu Yun na ang mga mag-aaral sa taong ito ay napakakaraniwan. Sinabi ni Liu Yun, oo, hanggang ngayon, wala pang rare na propesyon. Tinanong ni Zhang Qian si Liu Yun kung ilang taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng kanyang academy ng isang rare class. Sinabi niya kay Liu Yun na masarap magkaroon ng high level ng propesyon mula sa combat class. Sinabi sa kanya ni Liu Yun na mayroon lamang 1 o 2 rare na propesyon sa buong lungsod ng Shihai taon-taon. Kaya't labis siyang umasa. Ang sumunod na estudyante ay si Xia Shuwei. Si Xia Shuwei, habang naglalakad patungo sa Transmutation Circle, ay nagsabi kay Lin Moyu na ipapakita niya sa kanya kung sino ang tunay na henyo. Iniisip ni Xia Shuwei na bagamat kilala sila bilang 2 henyo ng akademya, palaging nasa ibaba siya ni Lin Moyu. Ngunit hindi siya aamin ng pagkatalo. Nang makita ni Zhang Qian si Xia Shuwei, tumayo siya mula sa kanyang upuan, at sinabing, may potensyal ang babaeng ito. Tinanong ni Principal Liu Yun si Zhang Qian, bakit natin nasasabi yan? Sinabi si Zhang Qian, ang kanyang mental na lakas ay higit sa 2 beses kaysa sa ordinaryong tao, at maaaring siya ay maging isang mage. Sinabi ni Liu Yun, iyan ay isang high level ng propesyon sa combat class, kung siya ay isang espesyal na mage, kung gayon ito ay isang rare na propesyon. Habang nag-uusap silang dalawa, tinapakan ni Xia Shuwei ang Transmutation Circle. Nang matapakan niya ito, nagkaroon ng malaking apoy sa kalangitan. Sumigaw si Zhang Qian, isang pangitain ang lumitaw, ito ay isang rare na propesyon.
Nagising siya ng isang propesyon sa combat class, Elemental Mage, na isang rare na propesyon. Lahat ay nagsaya para sa kanya, pinuri ni Jung Chun si Xia Shuwei, sinabing napakagaling niya. Nagpasalamat si Xia Shuwei sa kanya, binati siya ng mga kaibigan ni Xia Shuwei para sa kanyang rare na propesyon. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga kaibigan na sa pagkakataong ito ay sigurado siyang malalampasan ni Xia Shuwei ang nakakainis na Lin Moyu na yon. Nagseryoso si Xia Shuwei nang marinig niya ang pangalan ni Lin Moyu. Ang sumunod na estudyante ay si Lin Moyu. Napangiti si Xia, iniisip na sa pagkakataong ito ay siguradong mananalo na siya. Tinanong ni Principal Liu Yun si Zhang Tian kung ano ang tingin niya kay Lin Moyu. Sinabi ni Zhang Tian kay Liu Yun na bukod sa napakakalmang hitsura, walang espesyal kay Lin Moyu. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Zhang Tian na may dalawang henyo sa kanilang paaralan, si Xia Shuwei ang pangalawa, at si Lin Moyu ang una. Sinabi ni Zhang Qian kay Liu Yun na dapat niyang malaman na ang performance sa akademiko at class change ay hindi laging magkaugnay. Tumingin si Principal Liu Yun kay Lin Moyu na tumuntong sa Transmutation Circle. Nang matapakan ito ni Lin Moyu, may napakalaking enerhiya na pumapasok sa kalangitan. Nagsimulang umihip ang hangin, at ang langit ay parang gustong salubungin ang Earth. Ang langit ay puno ng madilim na ulap, at may kidlat sa buong kalangitan. Tumingin sa langit si Principal Liu Yun at nagtanong, ano ang nangyayari dito? Sinabi ni Zhang Tian na ito ay isang pangitain. Naisip ni Principal Liu Yun na ito ay isang napakalaking pangitain. Ito ba ay magiging isa pang rare na propesyon? Ito ba ay combat class o support class? Tumingin si Xia Shuwei sa langit at naisip na ang pangitaing ito ay mas malaki kaysa sa nakita niya noong siya ay nag-class change. Sabi niya, walang paraan na hindi siya matatalo kay Lin Moyu. Biglang sumigaw ang isang estudyante na may paggalaw sa madilim na ulap, ilang uri ng mga sundalo ang lumilataw sa madilim na ulap na yon. Bagamat ang mga sundalo ay mga undead na sundalo, lahat ng mga estudyante ay natakot na makita ang mga undead. Ang madilim na ulap ay puno ng undead. Mayroong bilyon-bilyong mga undead na sundalo sa madilim na ulap na iyon. Si Xia Shuwei ay nakatingin sa mga sundalong iyon, malinaw na alam niyang isa lamang itong pangitain. Ngunit hindi niya kayang labanan ang mga ganoong bagay. Lahat ng mga undead na sundalo ay pumasok sa katawan ni Lin Moyu. Nakuha ni Lin Moyu ang propesyon ng combat class, the Necromancer, na isang unique hidden propesyon. Sa kamay ni Lin Moyu, isang berdeng apoy ang nabubuo. Naisip ni Lin Moyu, ito ay isang unique hidden profession, nangangahulugan ito na siya lamang ang Necromancer sa mundo. Maliban kung si Lin Moyu ay mamatay, hindi na magkakaroon ng ibang propesyon na katulad niya. Ang unique hidden class na ito ay hindi lamang mas bihira kaysa sa mga rare na propesyon ngunit mas bihira pa kaysa sa mga legendary na propesyon. Pinag-uusapan nila na napakalakas ni Lin Moyu kaya nag-transform siya sa isang unique hidden profession. Paano siya naging napakaswerte? Maaaring hindi gumana ang array. Ang ilan ay nagsasabi na ang mga hidden na propesyon ay hindi palaging makapangyarihan, at mayroong maraming mga tao sa kasaysayan na ang mga hidden na propesyon ay hindi masyadong mahusay. Ang mga hidden propesyon ay bihira lamang at hindi palaging malakas at mahusay. Nag-uusap ang mga babae, ang pangitain kanina ay nakakatakot, at ang kanyang propesyon ay isang necromancer. Hindi ba kailangan niyang harapin ang mga patay sa lahat ng oras? Hindi siya nagsasalita. Hindi ba bagay na siya para makipag-usap sa mga patay na tao? Hindi na niya kailangang magsalita. Lahat sila ay nagseselos kay Lin Moyu, ngunit hindi ibinibigay ni Lin Moyu kung ano ang tingin nila sa kanya. Iniisip ni Lin Moyu na ang pagiging kakaiba ng hidden profession ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Tinawag ni Zhang Tian si Lin Moyu mula sa likuran, binati siya ni Lin Moyu at tinanong siya kung paano niya siya matutulungan. Sinabi ni Zhang Qian kay Lin Moyu na hindi pa niya nakita ang unique class ni Lin Moyu. Maipapakita ba niya ang kakayahan ni Lin Moyu? Sinabihan siya ni Lin Moyu na maghintay sandali. Tumingin si Lin Moyu sa kanyang status window, na nagsasabing si Lin Moyu ay isang level 1 necromancer na may 10th summoning space. Maaari niyang ipatawag ang mga skeleton warrior sa level 1, isang black iron level skeleton warrior, may mga itim na bakal, tanso, pilak, ginto, brilyante, maalamat, at divine level skeleton warriors. Si Lin Moyu ay mayroon ding soul blaze level 1, sinusunog nito ang kaluluwa ng target at nagdudulot ng burning damage. Ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa espiritual na kapangyarihan at level ng skills ni Lin Moyu.
Naisip ni Lin Moyo na mas malakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan, na nangangahulugan na ang mga necromancer ay kabilang sa propesyon ng mage, ngunit ang skills sa pagpapatawag ng mga skeleton warrior ay tulad ng klase ng summoner. Sinabi ni Lin Moyo, "Summon skeleton warrior," at nagsimulang kumikinang ang kanyang mga kamay sa berdeng apoy na iyon. Isang itim na skeleton warrior ang lumitaw sa harap ng lahat na may malaking espada sa kanyang kamay. Nagulat ang ibang estudyante na si Lin Moyo na ipinatawag ang kalansay mula sa madilim na ulap, natakot sila. Akala sa pagkakataong ito ay totoo na, binato ni Zhang Qian ang isang spiritual laser sa skeleton warrior ni Lin Moyo. Nakatanggap si Lin Moyo ng notification na inatake ang skeleton warrior at tinanong nito kung gusto ba niyang mag-counter-attack. Pinili ni Lin Moyo na huwag umatake. Sinabi ni Zhang Qian kay Lin Moyo na ang kanyang skeleton warrior ay masyadong alerto. Tumingin si Zhang Qian kay Lin Moyo at naisip na siya mismo ay isang level 52 na profesional, at si Lin Moyo ay level 1 pa lang. Ngunit ang summon niya ay handang siyang labanan. Ang mga katangian ng skeleton warrior na ito ay karaniwan, level 1 pa lang si Lin Moyo, kaya mahirap makita ang tibay ng kanyang propesyon. Marahil pagkatapos na maging high level, ang skeleton na ito ay magiging mas malakas. Sinabi ni Zhang Qian kay Lin Moyo na magsikap siya. Siguro sa hinaharap, ito ay magdudulot sa kanya ng maganda. Noong naglalakad si Lin Moyo kasama ang kanyang skeleton warrior, lahat ay lumayo sa kanya. Masyadong nasa sabik si Yang Lin na makita ang skeleton warrior na iyon. Tinanong niya si Lin Moyo kung maaari niya itong hawakan. Hinawakan ito ni Yang Lin at tinanong si Lin Moyo kung makapangyarihan ang skeleton na ito. Sinabi sa kanya ni Lin Moyo na ang skeleton na ito ay dapat na mas mahusay kaysa kay Yang Lin. Sinabi ni Yang Lin na hindi siya naniniwala sa kanya. Biglang tinawag ang pangalan ni Yang Lin, ni-recall ni Lin Moyo ang skeleton warrior na yon. Nang ma-recall ni Lin Moyo ang skeleton warrior na yon, nakatanggap siya ng notification na ang kanyang summoning space ay mapupuno sa 10. Mayroong ng isang skeleton warrior sa loob nito. Nauunawaan ni Lin Moyo na ang summoning space ay maaring tumanggap ng mga summon at maaring ipatawag anumang oras nang hindi na kailangang kumonsumo ng espiritual na enerhiya, at ang kapasidad nito ay tataas habang siya ay nag-level up. Biglang naisipan ni Lin Moyo na mag-level up. Naalala niya na noong kapapalit lang niya ng propesyon, para siyang nakakita ng isang totoong necromancer. Isang araw, makakapatay din siya ng dragon sa ilang segundo. Bumalik si Yang Lin kay Lin Moyo, nakuha niya ang isang propesyon ng combat class, Sword and Shield Knight, isang advanced na propesyon. Habang tumetawa, sinabi ni Yang Lin kay Lin Moyo na magkasama silang lalaban sa hinaharap. Tatayo siya sa harap ni Lin Moyo. Kung gusto nilang patayin si Lin Moyo, dapat nilang tap-okan ang kanyang bangkay din ni Lin Moyo. Sinabi sa kanya ni Lin Moyo na kabaligtaran ang sinabi niya. Ngumiti si Yang Lin at sinabi kay Lin Moyo na sa wakas ay ibinuka na niya ang kanyang bibig. Sinadya lang ni Yang Lin ang kabaligtaran. Sinabi ni Principal Liu Yun sa mga mag-aaral na kahit anong propesyon ang kanilang nakuha, ang akademya ay nag-ayos ng isang lugar para sa kanilang pag-unlad. Bukas, magbubukas din ang beginner level ang dungeon ng Shihai City. Umaasa siyang lahat sila ay nagsisikap na umunlad. Sinabi niya sa mga estudyante na makakuha ng magagandang marka sa malaking pagsusulit sa isang linggo at makapasok sa institusyon para sa higher learning na kanilang pinili. Si Lin Moyo ay naglalakad sa labas ng akademya. Iniisip na ang mga halimaw sa mga newbie upgrade dungeon ay puro sa level 1 hanggang 8, ang bilang ay maliit, at ang kahirapan ay napakababa. Ito ay higit na ligtas kaysa sa iba. Biglang tumakbo si Xia Shuwei papunta sa kanya, hinihiling sa kanya na hintayin siya. Sinabi ni Xia Shuwei kay Lin Moyo na gusto niyang makipagkumpetensya sa kanya. Tinanong niya si Lin Moyo kung may lakas ng loob siyang makipagkumpetensya. Okay lang ito kay Lin Moyo. Sinabi ni Xia Shuwei, ito ay isang deal kung gayon. Hindi siya patuloy na matatalo sa kanya. Iniisip ni Xia Shuwei na bagamat natalo siya muli sa kanya ngayon, hindi na siya magtatalo. Maya-maya, sa bahay ni Lin Moyo, nakatayo si Lin Moyo sa isang lumang bahay, nakatitig sa isang lumang larawan. Sa larawang iyon, masaya si Lin Moyo kasama ang kanyang lola at kapatid na babae. Naisipan ni Lin Moyo na sabihin sa kanyang lola na matagumpay niyang nabago ang kanyang propesyon. Isang napaka-rare na hidden propesyon. Gusto niyang sabihin sa kanyang kapatid na maghintay para sa kanya. Papapasukin din siya sa Xiajing Academy. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay si Principal Liu Yun. Dumating siya para ibigay kay Lin Moyo ang kanyang pang-araw-araw na mga gamit. Iniisip ni Principal Liu Yun na noong nakaraang taon sa Shihai City, tanging ang nakatatandang kapatid na babae ni Lin Moyo, si Lin Mohan,
ang nakapasok sa Xiajing Academy ng mag-isa. Nangako si Principal Liu Yun kay Lin Mohan na aalagaan niyang mabuti ang kanyang nakababatang kapatid bago siya pumayag na pumunta sa Xiajing. Kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Pinasalamatan siya ni Lin Moyu para sa mga supply. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Lin Moyu na bukas ay papasok siya sa dungeon para sa pagsusulit, kaya dapat siyang magpahinga ng mabuti. Sa hating gabi, biglang nagising si Lin Moyu nang makarinig siya ng boses na nagsasabing, nagluluwad ang system. May kulay berdeng kulay na game-like system interface sa harap ng kanyang mga mata. Nagulat si Lin Moyu, iniisip kung ano ang nangyayari. Biglang, dalawang abiso ang dumating na ang host ay nagising sa propesyon ng The Necromancer. Ang propesyon ay nakakatugon sa mga kinakailangan, binabati ng system si Lin Moyu para sa paggising sa kanyang unique godlike talent at ang pagtaas ng level ng isa. Muli siyang binabati ng system para sa pagkuha ng passive skill na damage transfer. Masyadong nagulat si Lin Moyu nang makita ang lahat ng ito. Sinuri niya ang impormasyon tungkol sa passive skill na damage transfer at pangkalahatang pagtaas ng level 1. Sinabi sa kanya ng system na ang lahat ng damage ng skills niya ay nadagdagan ng 5 beses, at lahat ng damage na natanggap niya mismo ay mapupunta sa skeleton. Sinabi ni Lin Moyu na nagdagdag ang system ng talent at passive skill, ito ay talagang godlike. Naisipan ni Lin Moyu na subukan ito, nagpatawag siya ng isang skeleton warrior. 10 espiritual na kapangyarihan ang ginamit, at isang bagong skeleton warrior ang ipinatawag. Ngunit ang stats ng skeleton warrior na ito ay nasa 75. Napagtanto ni Lin Moyu na ang mga katangian ng skeleton warrior ay tumaas lahat ng 5 beses, at sa pamamagitan ng damage transfer skill, siya ay magiging invincible.